Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-6 sa buwan ng Mayo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, early registration ng COMELEC nagsimula na. Pagbuo ng Task Force on Youth Development, sinisimula na ng mga barangay. At kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamilihang lungsod, alamin. At sa detalye ng ating mga balita, walang nagawa ang mga may-ari ng mga tindahan sa bahagi ng Malaluan Street kasabay ng pagbabaklas ng mga tauhan ng PSD Task Force ng mga bahagi ng mga tindahan na lampas sa pinapayagang sukat. Ayon kay City PSD Chief Nelson Abuboto, matagal na nilang sinasabihan ng mga ito ngunit lumalabag pa rin. Samantala, binigyang diin pa rin niya na bawal ang mga maninda na may kariton sa Juan Luna Street. At palit-ulitan niyang pinaalalahanan ng mga maninda na sundin ang polisiyang ito ng pamahalaang lungsod. Sa ulit tiniyak ng opisyal na regular sila mag-monitor sa mga nasabing kalsada, maging sa San Agustin Street upang makita kung may mga pasaway pang maninda. Sa ibang balita, sa kabila ng napakainit na panahon, wala naging pagbabago sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa pampublikong pamilihan ng lungsod, kung saan nananatili pa rin sa dating presyo ang mga gulay, tulad ng labanos at carrots na nasa 60 pesos ang kilo, habang 50 pesos per kilo naman ang pechay at repolyo. 30 pesos kada kilo ang talong, sibuyas at kamatis, habang nasa 180 hanggang 200 pesos ang kilo ng bawang at luya, bunso ng kakulangan umano sa supply ng mga ito. Wala ring naging paggalaw sa presyo ng karneng manok na nasa 140 pesos pa rin ang kilo. Nananatili rin sa presyo 220 pesos kada kilo ang laman ng baboy, habang 170 ang pata, 180 hanggang 190 naman ang buto-buto at ribs. Dahil sa sapat ang supply ng isda sa pamilihan, nananatili rin ang presyo ng ilang pangunahing isda gaya ng manamsi na nasa 40 pesos ang kilo, habang 90 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng galunggong. 100 hanggang 120 pesos naman ang tulingan, depende sa laki. 120 hanggang 150 pesos ang bangus at 100 hanggang 120 pesos naman ang bawat kilo ng tilapia. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Alinsunod sa COMELEC Resolution 9853, ika-6 ng buwang kasalukuyan, muling nagsimula ang early registration ng COMELEC na bukas hindi lamang sa pagpapatala, kundi maging sa reactivation, correction of entry, transfer of record, validation at iba pa. Ayon kay Acting City COMELEC Officer Ronnie Manuel, kasabay ng maagang pagbubukas ng pagpapatala, makikipagpulong rin anya sila sa mga barangay officials ng lungsod, hinggil naman sa gagawing satellite registration. Definitely po, tayo po ay magkakaroon ng satellite registration. At ang ating pong gagawin, tayo po ay makikipagpulong sa ating mga kapitan dito po sa buong Calapan. And I understand, meron po silang meeting dito sa ABC Hall na every second Thursday at every second Friday. So, kakausapin po natin sila at ipapaalam itong bagay na ito. Although meron na pong mga paunang pasabi ang ating tanggapan, at notifikasyon hinggil dito sa registration na ginagawa natin at saka sa validation. Kasali dito sa activity natin na ito, hindi lang po ito exclusive sa registration. Bukod po sa registration, meron po tayo ditong correction of entry, kung saan pwede po nilang itama yung mga pagkakamali sa spelling ng pangalan nila, pwede pong baguhin yung kanilang date of birth,
or place of birth. Ito po yung sa correction of entries natin. Dagdag pa ng opisyal, hindi papayagang makaboto sa 2016 elections ang sino mang rehistradong botante na walang biometrics. Para po dun sa mga botante na na-deactivate po, hindi po nakaboto ng dalawang sunod na eleksyon, ito po ang chance ninyo o pagkakataon para ipa-reactivate ang inyong papel o ang inyong registration record. At ang ikatlo naman po, pwede po silang magpalipat o yung tinatawag nating transfer of records. Ang transfer po o paglilipat ay dalawa pong klase. Kayo po ililipat na galing sa ibang bayan o paglipat na galing naman po sa ibang barangay. At ang isa pa rin po dito ay ito pong tinatawag nating validation. Ano po itong validation? Ito pong validation ay ang pagkuha ng biometrics ng ating mga botante na nakarehistro na hindi pa po nakuna ng litrato, ng fingerprint, and yung signature. Dahil po meron na tayong batas ngayon, ito po yung tinatawag na Republic Act 10367 o Mandatory Registration Act of 2013, kung saan sa darating po na eleksyon sa 2016, sa Mayo 9, 2016, ay hindi na po natin papayagan ang mga botante na walang biometrics. Hindi po sila papayagan na makaboto. Kung kaya't maaga po kaming nagpupursige na ipakalat itong impormasyon na ito sa ating mga kababayan na puntahan niyo po ang aming tanggapan. Tumulog po kayo dito at kayo po ay magpa-biometrics. At kung po naman sa hindi pa nakakapagparehistro ay magparehistro ng maaga. Samantala, ayon pa sa opisyal, bukas ang tanggapan ng COMELEC tuwing araw ng Linggo hanggang Huwebes at sarado naman tuwing araw ng Biyernes hanggang Sabado. Panawagan rin ng opisyal na habang maaga ay magpatala na sa kanilang tanggapan upang maiwasan ang matinding siksikan sa pagtatapos ng registration period sa buwan ng Oktubre 2015. Muli po, ito pong aktibidad na ito ay base po sa Resolution 9853 kung saan ang tanggapan po ng COMELEC ay nagsisimula akong magtrabaho ng Linggo hanggang Huwebes para ho sa aktibong partisipasyon ng ating mga botante na kwalipikado para sa kanilang rehistrasyon at para sa kanilang validation. So kung kaya't ang mga kabataan natin na may edad 18 pataas at ang ibang botante na wala pang biometrics, nananawagan po kami na habang maaga po ay pumunta po kayo dito sa aming tanggapan, magparehistro at magpa-validate. Para nang sa gayon, sa dadating na 2016, tayo po ay makapag-participate sa botohan. At tayo ay makaboto at mapili po natin ang gusto nating kandidato. Ilang dokumento lamang ang kinakailangan dalhin sa pagpapatala tulad ng valid ID o anumang maaaring legal na basehan ng pagkakakilanlan. Para naman sa correction of entry, dalhin lamang ang birth certificate, habang marriage certificate naman sa mga magpapabago ng status. Ang tabayan ng iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. O at na, para ilipat